Amen? Let's welcome the man of God, Pastor Oji Solitario. Everybody say, God bless you, Pastor Oji. Pwede bang yung para sa Panginoon na palakpak, mga kapatid, ibigay natin sa Kanya? Praise the Lord. Huwag tayong pumayag na hihigitan yung ating palakpak ng mga fans sa basketball, mga kapatid. Huwag tayong pumayag na yung palakpak natin sa Panginoon ay hihigitan pa ng mga palakpak ng mga fans doon sa mga artista. I believe my God deserve the all claps and praise, all adoration. Siya lang ang nararapat tumanggap nito. I believe. Praise the Lord, praise the Lord. You may now take your seats for a while. Makakaupo na po tayo, Pastor John. Thank you po sa opportunity na maging bahagi, mga kapatid, ng panambahan sa araw na ito. Tumitingin po ako, mga kapatid, sa orasan kasi sinisiguro ko po, mga kapatid, na hindi tayo abutin ng alauna. Okay lang? Okay lang ba? So, tamang-tama, hindi tayo abutin ng alauna. Huwag po kayo mag-alala. Mga alas 12:59, matatapos tayo. Okay ba yan? Praise God. Maiksi lang po, mga kapatid. Hindi po ako mahabang mangaral. I'm not a long-winded preacher. Kaya lang, yung pangangaral ko po, kung may mahalo mang Cebuano, at kayo po'y Cebuano dyan, yung kunting tawa lang, ganun lang. Huwag lang kayo masyadong pahalata. Halo-halo yung pangangaral natin, mga kapatid, kasi mainit ang panahon, bagay ang halo-halo. So Tagalog, Bisaya, at English. So 20 minutes lang po yung pangangaral ko talaga. 20 minutes, no? At 2 oras. 2 oras yung kwento at saka testimony. Yung pangangaral, 2. So umpisahan ko na yung kwento ko ngayon. Salamat po, mga kapatid. Nakita ko yung mga old friends, mga old folks na kasama ko po sa gawain before. Mga kasama din natin sa ating morning manna, Sister Anisita Calunya. Palagi yan, mga kapatid. Online yan palagi, no? So every 7 o'clock, mga kapatid, meron akong tinatawag na morning manna. Kasama ko po yan palagi. Way back 20 years ago, sino ba dito 20 years ago nandito na sa SOP, mga kapatid? Taas yung kamay ng mga, yan, 20 years ago. Ayun, nandun. Tumatanda na. Hindi ko makikita yung mga mukha. Uy! Tatay. Way back 20 years ago, gusto ko iparating ito sa mga kabataan because I want you to know also kung ano yung kwento, paano tayo dumating dito, mga kapatid, no? Ang naabutan ko po, mga kapatid, ay Christian Life Center, ACLC. At saka yung afternoon service na Word of Flame. Sino nakaabot ng Word of Flame? Nakaabot ka, Dak? Wala ka pa nun. O, hindi ka umatin ng afternoon service, kami lang yun. So, meron kaming Word of Flame dati, no? At ang naabutan ko po, mga kapatid, may 5 akong estudyante dito sa Young Teens. Si Edison, si Jeannie, nandun nakita ko si Idak, si Earl, sino pa ba? Si Zini nga. Si Jeannie at saka Zini. 5 na ba kayo? Tama, 5 nga. So, yun po yung Young Teens sa panahon na yun. Tapos, mayroon din ako paborito sa SOC. Kilala niyo yung paborito ko sa SOC? Si Jasper. Si Jasper. Yun yung paborito ko sa SOC, mga kapatid. Ay, hindi. Mabait na mabait yan. Yan yung pinakamabait sa klase ko. So, I am in SOC, mga kapatid, for I think 2 years no, bago ako lumipat sa youth department. Kaya, way back then, mga kapatid, nasa 4th floor pa lang tayo ninong August, no? Nasa 4th floor pa lang kami. Yung 2nd floor, yan yung church namin sa mga bata. Nag-umpisa kami noon, mga kapatid, ilan lang, mga 30 na bata. Dumating si Ate Luz, sumama sa amin. Marami na kami mga katuwang. Hanggang umabot kami ng more than 100 na mga bata. Hinahakot pa namin mula Talayan yan. Ang layo. Ang di ko naabutan yung sa Hunters, kina Nanay Rita. Yung church doon. Kakalipat lang pala sa Umbrella sa 168. Hanggang sa nagsidatingan, mga kapatid, yung mga kapatiran. At naabutan ko, Brother Rico, mga kapatid,
Ang bigat niyan, ako naglundot niyan. Workers pa ako noon, sabi ni Pastor, lunod mo yan. Ang bigat niyan. Oh, kaya hirap na hirap. Punta ka tayo, Acts tayo, Brother Rico, no? Acts kami noon, mga kapatid. Way back 20 years ago. Tagal na noon. Tapos mula doon sa 4th floor, lumipat kami doon sa umbrella, yung sa factory mismo sa baba. Oh. Dumami kami, mga kapatid, at nagpipray si Pastor Ray. Mga kapatid, mag-pray tayo. Every 5 o'clock in the morning, tawagin lahat mga kapatiran nang mag-response. Ninang Juicy, maagang-maaga yun. Alas 5, nandoon na yun sa church. Araw-araw, gumigising kami ng maaga. Tapos ako naman din doon mga kapatid, yung mga workers na mga babae, baba din sila, kami mga lalaki, kasi nandoon na kami sa church. Pray kami ng pray hanggang sa dumating yung nasa national ba yun? O yung sa sa Suen, yung tapat ng Suen. Oh. Pero hindi ko na naabutan yung mga kapatid na nag-church doon. Yung paglinis lang, umuwi na po kami ng Mindanao. So doon po sa umbrella mga kapatid, every 5 o'clock and I pray, Lord, bless this ministry, Lord. But God opened the door. No? God opened the door of blessings mula doon. At nakita ko yung mga pagpapala ng Diyos. And I also pray, Lord, bigyan mo ako ng magiging asawa. Yung sinong huling tatayo mula sa prayer, yun yung mapapangasawa ko. Oh, Sister M, siya yung huling tumatayo pag magpipray. Sabi ko, yan na Lord, yan na Lord. Hindi ako naligaw. Siya yung nanligaw sa akin. Joke lang. Babawi siya pag siya yung may hawak na mikropono. So, bali, 16 years na po kaming kasal. So isipin nyo yan, no? Kasama ko mga dati mga kaklase ko yan, si Giselle, mga kapatid, no? Si Rodel sana, si Rodel. Ayun, yan, kaberkso yan eh. Hirap na hirap niyang manligaw kay Leia noon eh. Nangangatog pa yung tuhod niyan eh. Muntikan na eh. Takot na takot yan sa papa ni Leia at sa mama niya eh. Bakit mo binulgar, Pastor? Kasi ngayon lang tayo magkukwentuhan eh. So maraming kwento mga kapatid dito. So paano kami umabot ng 17 years, 16 years ni Sister Emily? Kasi yan, in love sa akin. Kaya umabot kami ng 17 years. Ako naman, na-develop na lang din. Huwag ka nang kumontra, wala tayong offering mamaya. Ate Milanie, hello po. Ay, hindi ba? Akala ko si Ate Milanie, hindi ba pala? Kapatid? Okay. Si Ate Milanie at saka si Rich Corpos, tama ba ako? Cruz. Isa rin po yun sa mga hinahangaan ko mga kapatid na tagapagturo. Magaling din yun mga kapatid. Magaling, talagang magaling. Matalino. Sa Mapua po ba yun? Mapua. So isa sa mga magagaling na tagapagturo. Pastor Ray din po mga kapatid. Isa sa Sinong nakaabot dito sa pangangaral ni Pastor Ray? Pwede taas ang kamay. Ayun. Walang duda, no? So wala ako sa kalingkingan nun. Kaya pagtiisan nyo na lang yung pangangaral ko ngayon. Praise the Lord. Praise the Lord. So thank God for the opportunity again to be here with you. And I do hope mga kapatid that this ministry will continue to grow as we wait and tarry for the coming of the Lord Jesus Christ. Alam ko po na hindi pa tapos ang Panginoon sa kanyang ginagawa sa ministry natin at sa buhay natin. Pumunta ka siguro dito na bit-bit ang problema, bit-bit ang iyong suliranin. Pero nawa, hindi tayo papayag na uuwi na bit-bit pa rin yan mga kapatid. We have to go home fully equipped by the Word of God. At sa wala pong pagtatagal mga kapatid, kwento pala nun. At umabot niya kami mga kapatid ng 7 years sa ministry at pinatawag kami ng Lord sa Jordan for the ministry. Pagdating namin sa Jordan, ang dinatnan namin mga kapatid ay 12 lang. At isa na doon, Sister Karina. Sister Karina, pwede kang tumayo. Kapatiran po natin sa Jordan mga kapatid. Kasama po namin ngayon. At nakapag-asawa na rin po siya sa Pilipinas at ngayon nanatili po siya. 12 lang po tayo mga kapatid nung dumating doon. Sabi ko sa mga kapatiran, pupunuin natin yung church natin. Tumawa sila. Alam nyo gaano karami yung puno? 68 na upuan. Pero hindi namin yan mapupuno-puno. Sabi ko, pupunuin na. Tumawa sila. Pastor, ilang taon na kami dito pero hindi namin yan napupuno.
Sabi ko, pupunuin natin. And after 1 year, napuno nga po namin yung lugar na yon. And the Lord blesses us. We move from there to a hotel, Zaina Hotel. Then we move to a theater. So for the period of 5 years and 7 months, we baptized more than 600 souls in the name of the Lord Jesus Christ. Yun po ang ginagawa ng Diyos sa ministry natin sa Jordan. So ngayon mga kapatid, itong Jordan is 40 minutes away from yung Israel. Ganun lang po siya kalapit. Yung border po, mga kapatid, ay yung kuan lang, yung lubid lang. May line lang sila mga kapatid. So ito yung part ng Jerusalem, which is called the upper room. Ito po yung, kung maalala niyo po yung mga 120 katao na nagtitipon after Jesus was resurrected. Di ba nag-antay sila for the empowering of the Holy Spirit? They wait, they tarry 14 days, and the Lord pour His Spirit, mga kapatid, sa lugar na ito. And we've been there. Totoo na may lugar na ito. At nung makarating kami doon, mga kapatid, it ignites our faith na sabi namin, kaya pala, yung pagtitipon nila hindi sa ganitong building. Pero yung bahay nila doon, malalaki kasi. Para siyang ganito ba, parang sala, kainan nila. Tapos, dyan sila nag-gather, nag-worship as a house church. So, walang literal building talaga na, ito yung church natin. 150 AD lang naman na-develop yung mga building-building na yan. Originally, it started from the house. So that's why, this is my challenge. Why not continue with the house of prayers? Why not continue with the cell groups gathering in the home? Because that's where the revival starts. Next. Pumunta din kami sa Tomb of David. Nandun mga kapatid yung libingan ni David. Yung nasa likod ko po ay yung candlestick. Next. We also went to Western Wall. Itong wall na ito, mga kapatid, yan na lang po ang natitira. Ito po. Sa dating templo. Yan na lang natitira. Yung wall na lang. Yung nasa likod po, mga kapatid, is Dome of the Rock yan ng Muslim, ng Islam. So yung makikita nyo po dyan, every day, mga kapatid, hindi lang 1,000 katao ang pumupunta dyan para magpipray. Sobrang dami ng taong pumupunta dyan just to pray, believing that the Messiah is coming para sa kanila. But we all know Jesus already comes, mga kapatid, at alam natin tayo ang bagong templo ng Diyos and He is real in our lives. Next. Ito naman, mga kapatid, ang Sea of Galilee. Ang nakikita niyo po sa picture ay si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Yan po yung Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee po, mga kapatid, actually is called Lake Gennesaret. Bakit hindi siya sea, Pastor? Hindi po yan maalat. Paano mo nalaman? Di ba? Tinikman ko. Hindi nga, totoo nga, tinikman ko. Tapos ganyan ako konti. Tapos ganyan. Walang nakatingin. Sabi ko, hindi nga maalat. Lake. So walang duda, ang isda na kinain ni Jesus, tilapia. Nagdududa kayo eh. Kayo na lang pumunta, kayo na lang mag-testimony be. Tilapia nga yun. May kaliskis daw eh. So tilapia yun. Next. Ayan naman sa Gadara ng mga kapatid. Kung naalala nyo po yung pinalayas ni Jesus Christ, yung Legion, ito po yun na city. Dito tumawid si Jesus Christ from Gennesaret, ito yung Sea of Galilee sa likod eh. Tumawid sila dyan. So kasama po natin yung ating Vice President, Pastor Mario Pistanyo, mga kapatid. In-invite po namin sila doon for our 5th anniversary. So yan po, mga kapatid, yung city na yan, wala na pong natira. They rejected Christ. Christ has rejected them. Merong mga marketplaces, may amphitheaters, pero wala ka nang makikitang tao. It's just ruin. Maganda yung sinabi ni Pastor Mario, sabi niya, kings and kingdoms shall all pass away. But the kingdom of my God still remains. 1,000 years ago, nag-establish ng kingdom si Jesus Christ, and until now, the kingdom exists. Next. Ayalon Valley. Naalala niyo po yun si Joshua na itinaas yung kamay niya, sinabi niya, huwag patigilin yung araw kasi kung babagsak yung araw, ay matatalo sila. Naalala niyo?
O, ito po yan, Ayalon Valley. Alam nyo rin po ba na ang Ayalon Valley is a former territory po yan ng Jordan na bansa in 1960s. In the Six-Day War, 6 na araw lang, natalo ng Israel ang Jordan, 4 na bansa, Jordan, Syria, Lebanon, and Egypt. Pinagtulungan ang Israel. Pero hindi natalo ang bayan ng Israel for 6 days. Alam niyo ba kung anong araw sila inambush? Araw ng Sabbath. Hindi sila pwedeng kumuha ng baril. Hindi sila pwedeng lumaban kasi nga against the law. So maraming namatay casualty during the first day. But on the 7th day, na-acquire nila itong property na ito at muling binalik sa bayan ng Israel. 6 na araw. The shortest record ng war ever written sa history. Pinakamaiksi yan. 6 na araw. Hanggang ngayon, Ukraine and Russia, nag-aaway pa rin ba? O, di pa tapos. Sa kanila, 6 lang, tapos na. At itong lugar na ito, hundreds of yung tangki de gera, 100, more than 100 na tangki nandito sa lugar na yan, mga kapatid. A monument that God is able to give them victory. Ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa bayan ng Israel. Praise God. Next. Ito po ay ang Red Sea. Pastor, pula po ba yung dagat na yan? Actually, hindi po yan pula. Yung pebbles lang dyan is medyo mapupula. Kasi part po yan, mga kapatid, ng Edomites. Yan ang Edomites. Di ba, word na Edom means red. So diyan din po, unahan kunti niyan yung disyerto po ng, I forgot. Yung Petra. O, diyan malapit yung Petra. The Red City ng Jordan. So yan po, mga kapatid. Yung nakikita nyo po na ito po ay Jordan area. Yung nakikita nyo pa na bundok-bundok dyan, yan po yung area na ng Israel. At sa kabilang banda naman po ay ang Egypt. Okay? Yan yung hinati ni Moses. Naalala nyo? Yan yun. Yan yung hinati ni Moses sa dalawa, mga kapatid. And it's still, mga kapatid, yung lugar na yan ay nagiging alaala ng kapangyarihan ng Diyos. Next. Yan yung border ng Saudi Arabia and Jordan. No? Yan yung pinaka-border. Mount Nebo. Naalala niyo po yung itinaas ni Moses yung kanyang tungkod. At nagtayo sila ng brazen serpent na itinatayo, mga kapatid, to be an emblem na kung titingin ka doon pag nakagat ka ng ahas, it could be a memorial. Ikaw po ay gagaling mula sa yung pagkakagat at hindi ka mamamatay. Yan po yung area na yan. Diyan din po yung area na kung saan nakita ni Moses yung promised land pero hindi siya nakarating. Pero kahit hindi siya nakarating sa promised land, may pangako naman ng Diyos sa kanya eh. That when he die, the Lord will bury him. Totoo nga. Walang makitang buto si Moses and he died. The only person written in the Bible na inilibing mismo ng Diyos. Na Diyos mismo ang naglibing. Isipin mo yan. Na Diyos mismo ang naglibing sa kanya. Kasi para sa Diyos, kung siya ay hindi niya ililibing yung buto ni Moses, it could be, yun ang sasambahin ng tao. But the Lord buried Moses. The only person written na inilibing mismo ng Panginoon. Ang galing naman, no? Okay na ako mamatay, basta Diyos lang maglilibing sa akin. So ito po yun, mga kapatid, Mount Nebo, mga kapatid, no? Promised land, yun yung border, makikita mo yung promised land, mga kapatid, doon sa Jordan area. Next. Ito naman po ang Golgotha. Diyan po sa taas, yung taas po yan, doon ipinako si Jesus Christ. Ito po yung tinatawag na skull. Hindi nyo lang po mapapansin, pero may bilog yan dito, mga kapatid, parang mata yan, parang bungo, at may butas dyan sa gitna. Kaya tinawag siyang skull. Ngayon lang po, dahil nga po sa panahon na lumipas, hindi na siya visible as skull. Way back in 1970s, visible pa po yung skull na yan. Ito po'y kinuha namin doon sa area na kung saan inilibing si Jesus Christ. Yung kay Joseph of Arimathea, di ba? Kinuha si Jesus Christ ni Joseph of Arimathea at saka inilibing doon. Ito po yun na area. Kasi pagbaba mo, yun na yung garden of Joseph of Arimathea. Next.
Yan, Jordan River. O, sabi ni Pastor Mario, Oji, baptize mo ako. Sabi ko, sir, ayoko. Baka makuan tayo niyan, ma-highlight tayo niyan sa kuan. Niribaptize. Sabi, okay, I baptize myself. O yan, binaptize sa sarili niya. Ito na po yung border. Jordan ito. Sa kabila, Israel na yan. Ganon lang siya kadali. Ibig sabihin, pag lumangoy ka sa kabila, nasa Israel ka na. Pero siguraduhin mo lang buhay ka pagdating sa kabila. Kasi may armadong tao doon na nag-aantay kung sino ang tatawid. At tiyak sabog yung utak mo, kapatid. Next. Yan, the empty tomb. Pinuntahan namin ni Mrs., sinuri namin, tinanong at tiningnan kung totoo nga bang wala na si Jesus. I have a good news for you. Wala si Jesus doon. Because may sa buong mundo. $25,000 ganito lang kaliit na libingan. 25,000, it's 1.25 million. Ganyan kaliit. Alam mo bakit? Kasi para sa kanila, pagbalik daw ni Jesus, sila yung unang sasalubong. So isa yan sa pinakamahal na minteryo sa buong mundo. Ganun lang kalit. 1.25 million pesos yan sa pera natin. So yan po, yan yung upper portion mga kapatid, makikita mo yung Jerusalem. Next. Wala na yata, no? Meron ba? Ayun, Dead Sea. O patay na dagat. Diyan po yung dating Sodoma at Gomora. Yan. Yan yung area na yan. Nakapalibot po ang city na yan. 4 na city at yan din po yung bahagi ng pangangaral ko mamaya. Lulutang ka, Pastor? Yes. Kahit gaano ka pa kalaki, walang problema doon, Dak. Pataba ka pa, lulutang ka pa rin doon. Yun nga, totoo yan. Kahit gaano ka kataba, lulutang ka dyan. Alam nyo bakit mga kapatid? Kasi walang nabubuhay dyan may terms silang ginagamit doon, nakalimutan ko yung explanation, na dahil sa kanyang salt, so dahil sa sobrang alat niya, lutang ka. Dense water. Yan. Tapos, ito mga kapatid ang naintindihan ko. Bakit siya tinawag na patay? Kasi lahat ng sapa, lahat ng ilog pupunta dyan. Pero wala yang outlet. Wala yang labasan. Patay. Subukan mo. Inhale ka ng inhale, huwag ka mag-exhale. Patay. Kain ka ng kain, huwag kang tumae. Patay. Inom ka ng inom, huwag kang umihi. Patay. Kaya yung mga kuripot dyan, magbigay na kayo. Ay, bakit ko dinugtong? Hindi pala yun, hindi yun dugtong. Kaya nga mga kapatid, minsan we miss ba that is just a flow. Whether we like it or not, mga kapatid, it's just a flow. No? Na ito sana, magpo-flow sana yun, pupunta naman sa isang kuan area. So ito yung pinakamababang bahagi ng tubig sa buong mundo. 1,000 feet below sea level. Ganun ka. Pagbababa ka mga kapatid, yung parang puputok yung tinga mo eh. Yung pressure ba, pababa. Tapos, hindi po maalat, mapait. Paano mo nalaman? Tinikman ko. Mapait po yan. Next. At mag-ingat kayo, nagsasapatos kami kasi nga, yung asin, delikado. Nakakasugat po. Nagiging bato siya kasi. Matigas na bato talaga. At yung ilalim niyan, pwede mong kukunin, panglagay mo sa mukha. Para daw, ano tawag niyan? Mud. Ano yung tawag niyan? Pang spa, mud daw. Pampahamis og naong ba? Ano sa Tagalog yan? Pampakinis ng mukha. Kakanudnud ko, ganito lang nangyayari. Kaya wala, hindi, duda ko doon. Kapernaum mga kapatid, kung naalala nyo si Peter, yung mother-in-law ni Peter, nandyan po nakatira. Yung pinagaling ni Jesus. Kalapit po niyan yung Sea of Galilee. So ito po yung Kapernaum. Kasama ko po yan yung anak ng Santo Papa. Bakit? Meron siyang asawa. Meron siyang asawa. Di ba dapat Santo Papa walang asawa? Si Peter, hindi karapat dapat maging Santo Papa yon. So ang unang Santo Papa ng kuan, hindi si Peter. Kasi may asawa si Peter. Yun po yung Kapernaum na yan. Next. Meron pa? Ay, wala na. Wala na pala. Sige, tapos na tayo. So tapos na yung kwento ko mga kapatid at mag-umpisa na ako mangaral.
Haba naman ang haba naman ang kwento yun. Kaya nga, maiksi yung aking pangangaral, yung aking kwento yung mahaba. Why not stand with me and give God all the glory and praises, mga kapatid? Thank you, Jesus. Narating namin ang mga lugar na yon, it's not because we are good, but because God is good. We started in the ministry here in SOP. At alam namin, mga kapatid, na walang nasayang na sandali na mga pag-aaruga, pagiging involved sa ministry, hindi nasasayang yan sa mata ng Diyos kasi alam ng Diyos kung paano siya magre-reward sa kanyang mga anak. Kung ikaw ngayon ay nasa ushering ministry, be thankful na nasa ushering ministry ka. Kung ikaw ay nasa SOC, sa Sunday School, be thankful to the Lord and say, Lord, thank you, ginamit mo ako. Because eventually, you will see what the Lord will do. Ano yung pwedeng gawin ng Diyos para sa'yo. Just ask the Lord, Lord, surprise me with your blessings. At sapat na sa akin yun, Panginoon. And I know, sino man sa atin na nandito ngayon, walang nasayang sa iyong pagpapagal sa araw na ito. Walang nasayang, kapatid. The Lord knows how to reward His children. Once again, Pastor John Kagampang, Pastor, thank you so much to all the elders of the church, sa lahat po ng mga kapatiran, mga friends, families, salamat po, mga kapatid. Sa walang pagtatagal, Genesis chapter 15 verse 5, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, and he brought him outside his tent into the starlight. Ang sabi ng King James Version, and he brought him forth abroad. Nilabas ng Diyos si Moses and said, look now toward the heaven until the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. Ganon karami ang magiging binhi para sa iyo. That's a promise. That's the word of God to Abraham. But during that time, kahit isa, wala. Pero sinabi niya, nakita mo yung mga bituin? Yan ang mangyayari sa iyo. Lord God, use your servant. Use me mightily, O God, as a mouthpiece of your word. Bless your people. Give divine understanding. In Jesus' name. You may now take your seats. Sino dito nakasubok na mag-camping? Yung nag-camping na hindi sa, hindi yung sa bahay-bahay, kasi yung camping na youth camp. Bihira ka lang makakita ng tent. Di ba? Sino dito yung pag nagka-camping, nagte-tent talaga? Taas ang kamay. Yung nakasubok ng ganun. Wala. Ayun, yan, si Jeffrey. Yan. Di ba, pag mag-youth camp, sinisiguro nga natin, nabit-bit natin lahat. Yung beadings, ano pa? Unan, yung iba magdadala pa ng unan. Malita, ano pa? Toothbrush, toothpaste. Bakit? Magtutoothbrush ba kayo pag magka-camp? Ano? Tapos ano pa? Marami tayong dinadala, di ba? During camp meeting. At gusto natin masiguro na pagdating natin doon sa area, is lahat na kakailanganin natin ay nasa loob na ng tent natin. Tama? Sigurado tayo na sa loob ng aming quarter ay nadadala ko rin yung comfort ng bahay ko. At yun ang madalas na nangyayari. So titingnan natin kung ano ba talaga ang nangyayari pagdating sa camp. Inihiling ko yung paborito kong SOC. Patulong na lang yung tent natin. So most of the time, mga kapatid, ito yung mga dinadala natin. Tent. Tent. And we bring everything that satisfies our longing, the comforts of our home. Ano pang dinadala natin sa tent na yan? Tapos iharap nyo na lang siguro doon sa kanila para makita. Dito, pwede, okay lang dito sa taas? Yan, pwede naman siguro, ganyan lang. Ganyan lang. O yan. Kita na. Okay lang yan. Okay lang.
Makapag-move naman ako. Buksan niya natin kung anong mukha niya sa loob. Wala. Okay. Madalas, pag nagdadala tayo ng tent, lalagyan na natin yan dyan ng kumot, higaan, yung lahat ng comfort siguro. Kasi youth camp, bit-bit mo na yung Bible mo. Siguro lahat ng babasahin mong mga libro, nandoon na rin. Siguro yung mga pagkain na gusto mo, nandoon na rin. Ilagay na natin. Para hindi ka na magutom. Yan. Lahat, sinisiguro mo na okay na sa loob ng tent mo. Tama? And most of the time, you are comfortable in your tent that you thought, wala na akong kakailanganin eh. Okay na ako dito sa loob eh. Di ba? Okay na ako sa loob, may pagkain na. But there are days na yung canned goods, okay naman. Di ba madalas sa camp, canned goods dala-dala natin? Sardinas, corned beef, beef loaf. Oh, satisfied na tayo doon sa tent natin, but there are days that we don't need canned foods. What we need is fresh fruits at saka yung mga preskong pagkain sa labas. Tama? That's why you have to get out and look for it. Tama? The same is true with Abraham. He was so satisfied in his tent at pakiramdam niya okay na sa loob, pero nung makita niya lahat, may kulang. At sabi ng Biblia, and the Lord took him outside his tent at itinuro ang bituin at sinabi, nakita mo yun. Kasi sa loob, kukunti lang yung makikita, pero sa labas, meron kang makikita. And this morning, I'll bring to you the subject that says, get out from your tent. Get out from your tent. Maybe you are so satisfied by everything you have at pakiramdam mo okay na lahat, but until such time you realize, parang may kulang. Inilagay mo na lahat sa tent mo. Siguro inilagay mo na yung lahat ng pangarap mo. Siguro inilagay mo na lahat ng pera mo sa tent mo. Siguro nilagay mo na lahat ng profesyon. At pakiramdam mo, okay na ako dito, pastor. Hindi ko na kailangan ang koneksyon ni Lord. But there are days in your life na sasabihin mo, this tent is not enough. I have to get out and look for that connection. The problem with Abraham is this, para sa kanya, doon sa loob ng tent niya, masusumpungan ang anak niya. And your tent is very limited. Sa loob ng tent, ang asawa niya, si Sarah, is minupos. Sa loob ng tent, si Abraham, mikupos. Sa loob ng tent, ay nandoon si Eliezer, hindi niya anak. Servant, very limited ang resources niya. And sometimes, he don't realize that he put God out of the picture. Kung ihihiwalay mo ang Diyos mula sa picture ng buhay mo, walang pakinabang ang buhay na yan. Marami akong naririnig na mga taong magsasabi, kapatid, negosyo-negosyo, huwag mo isama ang Panginoon. Kung ihihiwalay mo ang Panginoon sa negosyo, walang matinong negosyo kang masusumpungan. Trabaho, walang Panginoon. Ihiwalay mo ang Diyos sa picture ng iyong trabaho. Wala kang kasiyahan sa iyong trabaho. Kailangan mong lumabas mula sa tent mo. Oo, meron ka sigurong comfort, but without God in the picture of your life, all is vain. For Abraham, he understand. Para sa kanya, okay naman eh. I have the promise. So let's start with the story. One day, Abraham has conquered their enemies. Iniligtas niya si Lot mula doon sa mga nagkuha sa kanila. Yung king ng Sodom, ng Gomorrah at iba pang mga bayan, kinuha at nilipon sila. In chapter 14, mababasa niyo po na nagwagi si Abraham at na-meet up niya si Melchizedek. At nung sinabi niyang Biblia, and Abraham gave all the tenth portion to Melchizedek. That's the first appearance of the tithes. Nag-tithe. Oh, doon sa giyera, after the war. At nung sinabi ng hari ng Sodoma, ibigay ko sa iyo yung mga ari-arian na nakuha ninyo at ibalik mo lang sa amin yung mga tao. Sabi niya, no. Yung tao sa inyo, yung ating nakuha sa inyo rin. Baka sabihin mong, pinayaman ko si Abraham.
ayaw kong yayaman dahil binigyan mo ako. Kasi ang aking pagyaman hindi nakasalalay mula sa iyo. Ang tunay kong kayamanan ay nagmumula sa Kanya. I still want my God to be the source of my wealth. That's why Abraham understand na ang kanyang yaman ay hindi sa kanya, mula pa rin sa Panginoon. But there comes a time in chapter 1 that after all these things, Abraham was caught in a vision at sinabihan siya ng Panginoon, Abraham, do not be afraid. Do not be afraid. In verse 1, chapter 15, sinabi, do not be afraid, Abraham, for I am your shield and I am your exceeding reward. No, hindi niya sinabing, I am the rewarder. Sabi niya, I am thy exceeding reward. Kapatid, pakinggan niyo ako. Walang pinakamagandang gift na kaloob na matatanggap ng tao. Hindi ang yaman sa mundong ito. Hindi ang pupisyon. Hindi ang iyong katungkulan o anuman sa mundong ito. I am the exceeding reward. My God is the greatest reward. If you can have God, you can have it all. If you have the Lord in your life, you don't have to worry at all. But for Abraham, he's looking for more. Sabi niya, yes, I know you are my shield, Lord. Yes, I know that you are my exceeding reward. But I don't have a seed. Hindi niya sinabing, I don't have a son. I don't have a daughter. No. I don't have a seed. Ito. Gusto kong paliwanag ito. A seed is a potential life. Unless the seed will be planted to the ground and dies, there's no life in it. Para kay Abraham, maging yung kapasidad nga na magkaroon ng anak, wala ako. Tingnan nyo ha, para kay Abraham, para sa kanya, I don't have the capacity even to have a child. I don't have a seed. And I have Eliezer. Look at this. Sometimes, take note of this, sometimes our impatience of the promise, yung pagiging impatient natin sa promise ng Lord ba, pakiramdam natin na yung delay is actually a denial. Minsan, nananalangin ka, sasabi mo, Lord, pagalingin mo na ako, at hindi mo natanggap yung kagalingan, sabi mo, okay Lord, ayaw ko na, sige, hindi na ako pagagalingin. Because you are bound, that because we are so impatient, we cannot rely on the promise that by His stripes, we are healed. Siguro ang tagal-tagal mo nang nalunod sa utang at pakiramdam mo hanggang tagaliig na. At yung awit mo na lang ganito, ayaw pagbalud. Alam mo yan, ayaw pagbalud? Huwag ka namang umalon kasi pag umaalon ka, malulunod na ako. Ganon yung utang mo hanggang dito. Pag aalon konti, lunod ka na. And you've been praying, Lord, please patawarin. Lord, kung hindi man ako nagbibigay ng tithes, magbibigay na ako, Lord. Paahunin mo lang ako sa utang na ito. And we made all of these promises. And we thought, ang tagal naman, agbayag. Agbayag mat. Ang tagal naman, Lord. And suddenly you said, okay Lord, hindi talaga pinagkalupa na sa akin yan, Tuan. Sige, pinanganak na mahirap, mamamatay na mahirap. Because sometimes delay is not actually denial. Sa mundo lang po ang justice delayed, justice denied. But for my God, when it is delayed, it's actually God's perfect timing. Para sa iyo, delay si Lord. Pero para sa Panginoon, ako ay may tamang panahon para sa iyo. Hindi mo lang maintindihan yung tamang panahon ko para sa iyo. And sometimes we are so eager, mga kapatid, in this waiting. And because of our impatience, we thought that it is actually denied. Diba? Nung kabataan, Lord, give me tall, dark, handsome, and rich. Diba? Ganon. Nung tumungtong na ng 25, Lord, tall, dark, and handsome, kahit hindi na ganong rich. Diba? Nung tumungtong ng 30, tall, dark, Lord, kahit hindi na gwapo. Di ba ganon lang? Ganon? Ilang taon na yun? 35?
30, 35. Say, Lord, kahit tall na lang, Lord. Nung tumungtong ng 40, kahit sino na lang, Lord. Okay na ako, Lord. Yan yung masaklap, no? And because we are so impatient of waiting, we thought the Lord denied our requests. That, pakiramdam natin, denial na yun. But actually, the Lord is not a liar. Hindi po siya sinungaling sa kanyang mga pangako. Nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako. So Abraham said, Lord, I have Eliezer, an ear. Tingnan mo, tagapagmana ko si Eliezer. Ha? Hindi mo anak yan. And you wanted Eliezer to be your ear, tagapagmana. Eh, mangyayari sa'yo, parang mangyayari yung sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes. Anong sinabi ng Ecclesiastes? Paki-flash ng screen, please. So, sinabi ni Solomon, nagpapagal ka, nagtatrabaho. Yan. Pastor OJ, corrupted version of the Bible. Ganito. Sabi niya, napapagod ako. Kakahanap ng pera. Nagpupuyat sa computer. Kakahanap, makahack lang magkapera. Meron ba yan dito? Pagkatapos ngayon, mamamatay ako, iiwan ko lang sa kahit sino. Yun ang sinabi ng Bible. Sa verse 21, mas malinaw sa verse 21. Yung kasunod na verse yan. Sinabi niya, for there is a man whose labor in wisdom. Tingnan nyo ha. In knowledge and iniquity. Tingnan nyo yan. May wisdom na may knowledge. Pinuhos na lahat. Pero tingnan mo, yet to a man that hath not labored therein shall leave it for his portion. Yung hindi man lang nagtatrabaho. Yung sabi nila sa kasabihan sa Bisaya ba na, trabaho liba, pakaons marunong. Alam niyo yun? Yung mga magagaling, yung mga kulang sa kaisipan, yung kulang sa talino, hala, trabaho kayo, papakain nyo doon sa mga magagaling. Ganun ang nangyayari. Yung mga nagsusumikap, trabaho ng trabaho, lahat ginagawa. Pagkatapos, napapansin nyo, yung mga anak, na mayaman yung mga magulang, lumalaki sa yaman, madalas, after the third generation, ubos lahat ng yaman nila. Napapansin nyo? Yung hindi naghihirap yung mga anak. Ganito ang nangyayari. Pero si Abraham sabi niya, Lord, okay na ako. Kahit yung ear ko na lang si Eliezer, na taga Damascus. Okay na ako, Lord. But the problem is this. God promised a seed. Not a substitute. Dami nating substitute eh. Dami nating substitute. We cannot substitute anything for the real thing. We cannot substitute the presence of God with just mere dancing. Sige, kinakasan ko yung sayaw ko para maramdaman ko ng presensya. No. Hindi mo pwedeng i-substitute yan sa lakas ng yung sayaw. Hindi mo pwedeng i-substitute yung presence ng Panginoon doon sa mga bagay. Kuskusan ko itong mga mabilis para mas maganda. No, you cannot substitute the presence of God. Na kahit walang instrumento, pwede mong maramdaman ang presensya ng Panginoon. That's why day by day, we have to seek the presence of God. This is my challenge to the musician. Please, when you come to the church, seek first the presence, not the instrument. Inaayos natin, binubuting-ting mga kapatid, na nakatuno yung gitara. Yung espiritu mo nakatuno. Tunuhin muna natin yung ating espiritu sa presensya ng Panginoon para maayos tayong magsamba sa Kanya. This is what we need. We cannot supplement, we cannot substitute the very presence of God. Bakit tayo dumating dyan? Because we cannot substitute nga. Para kay Abraham, I have a substitute. An ear. No. Abraham, you missed. The substitute is not my plan. Ang plano ko hindi substitute. I want the real thing. Tingnan nyo. Paano nagkamali si Abraham? Nagbigay pa siya ng iba pang substitute. Kumuha kay Hagar na isang Egyptian. Nagkaanak kay Ismael. Hanggang ngayon, away pa rin yung dalawang bansa. Hindi nila alam kung bakit sila nag-aaway. O, totoo yan. Hindi nila alam bakit sila nag-aaway sa ngayon. Punta kayo ng Jordan, makakita kayo ng flag ng Israel sa kanilang pintuan. Alam niyo bakit?
a symbol na tinatapak-tapakan nila yung bansang Israel. Yung mga Palestinian na mga bansa, yung mga Palestinian na nasa Jordan, yung kanilang bahay, makikita mo, yung mga establishment nila, makikita mo na may flag ng Israel. A symbol na, we hate this country. We hate these people. Nag-aaway hanggang sa ngayon. Alam mo bakit? Because Sarah is looking for substitute. Ano nangyari sa kanila? Nasa loob ng tente. Ang nakikita nila, yung resources na meron sila. Sabi ni Sarah, nandiyan naman si Hagar eh. Bakit di na lang siya? Baka magkaroon ka ng anak sa kanya. O bakit di na lang si Eliezer? Kasama naman natin yan. Pwede mo namang maging tagapagmana yan. When you put God out from the picture, you will miss the whole thing. Kung ilalabas mo ang Panginoon mula sa kwento ng buhay natin, mamimiss mo talaga ang tunay na programa ng Diyos. Ang panambahan na walang presensya ng Diyos is just a mere social gathering. A business without God is just a simple money-making. A schooling without God is not true success, but arrogance. Kahit anumang bagay na pag-ihiwalay mo ang Panginoon mula sa senaryo, kapatid, hindi ka magkakaroon ng tunay na tagumpay. Kaya kung ikaw man ay isang professional sa ngayon, hahamunin kita, kapatid, isang tabi mo ang iyong profesyon at isama mo ang Panginoon sa profesyon na yan upang hindi tayo mamuhay na mayabang. Ang sarap maging mayabang. Kasi pakiramdam natin, nasa loob na ng tent ko lahat-lahat. At pakiramdam natin, okay naman ako dito, Pastor, kahit wala na ang Panginoon. You are outside from the presence of God. Yes, you are inside. But actually, from the very presence of God, hiwalay tayo, mga kapatid. Kasi nakatali tayo o nakulong tayo sa four corners of our tent. Get out from your tent. Don't remain. Abraham has a promise in the book of Genesis chapter 13. Anong sabi ng Lord kay Abraham sa Genesis chapter 13? Sabi niya, I will bless you. Please, show it in the screen. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? I will make thy seed as the dust of the earth. It is a promise. Before chapter 15. I will make you the dust of the earth. Yet, Abraham didn't believe so. Siguro yumango siya. But he is not convinced. Paano mangyayari yan? Wala akong binhi. Sabi niya, so shall thy seed also be numbered. Sabi niya, kung gaano karami yung buhangin, ganun din karami ang iyong magiging anak. But he is not thoroughly convinced. Why? Bakit mo nasabi, Pastor? Because in verse 15, sinabi niya, Lord, until now, I don't have a seed. Delayed. Ang tagal. Because you are always looking at the resources inside your tent. May binata ba dito? Si just Pastor Jess, exempted ka na. Si Jasper na lang. Jasper, like Jasper. Pasok ka, Jasper, dito sa loob. Sinong gusto niyo maging Sarah ni Jasper? Hali, sige, sa loob na. Sino yun? Hali ka. Legal. Okay, legal. Okay. Sa loob. Dito ka sa loob. Pakita kayo ha, baka anong mangyari dyan sa loob. Dito ka. Upo ka lang dito sa labas ng ga. Dito ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang upo. Okay lang. Picturean nyo naman para okay naman. May ebidensya tayo. Okay, yan. When Abraham was inside the tent, all he can see is Sarah. Ang problema kay Sarah, minupus nga. Sorry hindi yan totoo. Pero ikaw lang naman yung example ngayon. Pero para kay Abraham, everything inside is enough to sustain the dreams, the vision. But that is not enough, Abraham.
Nakukulong ka sa four corners ng iyong tent. Kung mananatili ka sa loob ng iyong tent, pakiramdam mo, hindi, okay lang ako dito, pastor. Siguro hindi na ako pagagalingin ng Lord. Siguro hindi na ako paaahunin sa hirap. Siguro yung anak ko di na maliligtas because you are imprisoned in the tent. But look at verse 5. Balikan natin yung verse 5 kanina sa chapter 15. The Bible says, and God took out, sige doon ka lang, took out Abraham and show him the star. Hindi sinabi na tinulak. Hindi rin sinabi na ganun. He took. Walang sinabi by the hand, but he brought him forth. Pag brought, dinala. Inilabas siya mula sa tent. Why? Kasi para sa kanya, ang loob is the fulfillment of the dream by his own effort, by his own will, by his own resources. But I want to tell you, your resources is not enough. You need God in the picture of your dreams. You need God in the picture of your vision. You need God in the picture of what you want to fulfill in the future. Because God is not confined in your tent. God is so great na pwede mong ipasok sa loob. And I will bring you to my first point. My first point is why he has to get out from the tent. It's because Abraham is dependent on his personal resources. He is so dependent of what he have. Pakiramdam ni Abraham, okay na ako sa loob. Pero sabi ng Lord, Abraham, malaki ang plano ko sa iyo. Na hindi lang hanggang sa loob ang iyong resources. Mas marami pa ang resources ko sa lupa. Tingnan mo sa itaas. Tumingala ka, Jasper. Yan. Nakita mo yung stars? That is your children. That are your children. Ganyan karami. Look at the vast stars. That is my promise for you. My plan for you is greater than your plan. My ways are greater than your ways. Your thoughts is nothing compared to the thoughts of God. The plans of God is so great. Na ang aking tent hindi na sapat para sakupin ang plano ng Diyos para sa akin. Pero tayo nakatali nga doon, mga kapatid, sa four corners ng ating tent. At pakiramdam natin, paano mangyayari yan? Kung ihiwalay mo ang Diyos, walang mangyayari. But get out from your tent and be connected to God once again. And say, Lord, here I am, Lord. I want to see. Maraming salamat, makakabalik na kayo. Oh, ganyan ka na naman eh. May advertisement pa si... Dumating yung point ng buhay natin na nasa loob tayo ng ating mga tent. And sometimes, sasabihin sa iyo, anak, pangako ko sa iyo, ililigtas ko ang iyong mga anak, dadalhin ko sila sa aking panan, gagamitin ko sila. Pero Lord, hindi naman kami lahi ng mga ngaral. Hindi naman kami lahi ng mga preachers, Lord. Paano yun mangyayari? Nagtatanong ka kasi nasa loob ka ng tent. Lord, sabi mo gagamitin mo ako, Lord. Paano ako gagamitin, Lord? May kapansanan ako, may problema ako sa katawan. Nasa loob ka kasi ng tent. Lumabas ka sa tent mo, kapatid. At huwag kang manatili doon sa limitation na meron ka, Pastor. Paano mangyayari ang bagay na ito? Hindi kami mayaman. Lord, ito lang ba ang resources na meron ako, Lord? Paano mangyayari ito, Lord? Yes, it's impossible. It's impossible. Because you did not allow God to bring you out to your tent and see what God can do. Second point and last point. I am about to finish. Bakit kailangang lumabas ni Abraham mula doon sa tent? Simple. Napakalawak ng bituin. At sigurado akong di ko makikita yan dito lahat-lahat. Napakalawak ng pangako ng Diyos. At kung mananatili ako sa tent, I cannot see
the greater plans of God. If I will stay in my tent, hindi ko makikita yung pagpapala na dapat sana maging akin. Kung mananatili ako sa tent, yung kagalingan sana na magiging akin, hindi ko makikita yun. Yung kaligtasan ng aking mga anak na dapat sana maging akin, hindi ko matatanggap yun kasi nakatali ako. Ako'y nakakulong dito sa loob ng aking tent. But allow God today to take you out once again to your tent and say, Lord, here I am, Lord, willing to get out from my tent. A tent might be your comfort zone. Your tent might be a place where you are satisfied. But that is not enough. Ang ganda pa ng plano ng Diyos para sa iyo. Huwag kang manatili sa loob ng tent mo. Ano ba ang nasa loob ng tent mo? Maaaring yung comfort ng buhay ay nandoon. Maaaring yung propesyon na tinatamasa mo ngayon ay kaloob mo. Ay sabihin mo, akin yan. At hindi na tayo nagagamit ng Lord kasi nga, we are so comfortable enough in our tent. And we separate God from the picture. Ilang bisis ba na panahon na tayo nananalangin sa Panginoon na parang kay Abraham? Na kahit maganda yung plano ng Lord, pero nakatali tayo sa tent ng buhay natin. Pakiramdam natin, okay na tong mga pagpapalang ito. And we separate God from the picture of our lives. Ilang panahon ba na nagdududa ka na pagpalain ka ng Lord? Ilang mga beses ba naglupay-pay ka at naghina at munti ka nang mabackslide? Dahil pakiramdam mo ang Diyos ay hindi naging tapat sa kanyang mga pangako. Why not give God an opportunity to take you out from the tent? Shall we all stand together? If somebody can play the keyboard for me before I will end, mga kapatid. How many days in a year na nanatili kang nakatago sa likod ng iyong tent? Pakiramdam mo, okay na ko, Lord eh. But when Abraham was taken out from the tent, at itinuro ng Diyos sa kanya, tingnan mo Abraham, mabibilang mo ba yung dami ng mga bituin? Hindi mo mabilang yan, Abraham. Kung gaano karami ang buhangin sa lupa, your natural descendant, look at the heavens. That is your spiritual descendant. You are children of Abraham by faith. Anak ka ni Abraham sa pananampalataya. Bahagi ka ng mga bituin na yun, kapatid. Nananatili ang Diyos na tapat sa kanyang pangako. At kung ikaw ay hanggang ngayon nagkakaroon ng pagdududa, lumabas ka sa tent at muling tumingala sa langit at tingnan ang mga bituin. Muling tingnan ang mga pangako ng Diyos para sa buhay mo. At sabihin mo, Panginoon, I still believe. I still believe. The book of Romans says, please show in the screen my last verse. Si Abraham ay nanampalataya sa Panginoon. Romans, can you please show it in the screen? And being not weak in faith, he considered not his own body now dead. When he was about 100 years old, take note, 100 years old, 99 siya noon, neither yet the deadness of Sarah's womb. Si Sarah ay hindi na pwedeng magkaanak. Verse 20. Verse 20, please. Imposible para kay Sarah magkaanak. Yet he staggered not. Look at this. Yet he staggered not. What does it mean? Yet he still believed.
He's believing now. Hindi sinabi, hindi na siya nanampalataya. No, no. Dumaan man ang pagsubok. Tayo. Sinampal siya. Tayo. The Bible says, he staggered not. What does it mean? He still believed of the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Do you still believe na yung asawa mong lasinggo maliligtas pa? Dig your heels and staggered not. Naniniwala ka ba ng mga anak mo na naging adik ngayon, anumang kinaadikan nila, ay ililigtas ng Panginoon? Dig your heels! Get out from your tent! At tumingin sa langit, tumingala at tingnan ang mga pangako. At say, Lord, I still believe. Baon ka na ba sa utang ngayon? Natanggal ka ba sa trabaho? O maaaring naghahanap ka na ng trabaho, malaki na ang nagastos mo. And there's a promise of abundance, and yet you are here. Muling tumingala at magsabi, I still believe. Verse 21. Ano sabi ng Bible sa verse 21? And being fully persuaded. No slight of doubt. Maaaring yung mga panahon na yun, may pagdududa because nananatili siya sa loob ng kanyang tent. But when he get out from his tent, he look up to the stars, and the Bible says, being fully persuaded. What he had promised, he was able to perform. He's not just willing, but he is able. Hindi lang niya gustong tulungan ka, kaya niya pang tulungan ka. May mga kaibigan ka na gustong tulungan ka, pero hindi nila kaya. But my God is both willing and able. I will end up with a story. My mother was a strong believer, and the Lord made a promise. Just continue playing, don't worry. Para sa aking ina, ang vision na nakita niya, nagagamitin lahat ng aking mga kapatid, maging ako sa ministry, ay very clear. The Word of God says, I will use your children. But my brother was a drug addict, at ako na may napariwara. But my mother believed. When she was in her walls, Lord, look at what I have. Lord, tingnan mo, anak ko drug addict. Maliliit pa yung mga kasunod niya. Lord, patayin mo na lang, Lord, para matupad yung pangakong yan. Because my mother lives inside the tent. But when my mother, mga kapatid, lumabas mula sa tent at muling tumingin, sinabi niya, Lord, I still believe. I can still see the stars. A strong reminder of your promises. Kaya mo pa bang makita yung mga bituin, mga kapatid? That's a symbol that God still fulfill a promise. You can still see the promise of God. You can still see and you can sense it. And what the Lord has done, after 7 years, binalik ng Panginoon yung pangako niya at pinakita, Merlin, tingnan mo. Ang aking kuya ngayon ay nagpapastor na. Ako ngayon ay nagpapastor na. Ang aking bunsong kapatid ay nagpapastor na. At muling pinabalik, totoo ka nga, Lord. I can still see the stars. I was 7 years old then. When my mother received a vision from the Lord, Pastor Mario Pistaño said, who's that child? Sinong anak yan? Anak yan ni Boy Solitario. Yung bata yan magiging misyonaryo. 7 years old ako noon. 20 years later, I was 27. Nakatayo ako sa Jordan. Umiyak, mga kapatid. Sabi ko, Lord, you are true to your promises. I am 27 now. I have seen the promise. Totoo nga. 20 years ago, there's a promise.
20 years later, nandito ako. Because my God is able. My God is able. Kaya ng Diyos. Ano mang problema mo ngayon, kapatid? Lumabas ka mula sa iyong tent at lumapit sa kanyang presensya. Kung hindi mo pa tinanggap ang Diyos sa iyong buhay at hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, this is your day to see, Lord. Lalabas na ako sa lungga ko. Tatanggapin kita. Meron ba dito hindi pa nabaptize in Jesus' name? Tanggapin mo ang Diyos sa oras na ito. I challenge you to come and say, I still believe. Get out from where you are and claim your portion today. Comes and challenge us all.